bringing you the most hottest news wherein you can trust even in quiet times. This is Philippine Publication News. Magandang araw, ako si Hannah Kimbalabat. At ako si Ethan De La Cruz. At ito ang Philippine Publication News. Vice Presidente Duterte kinwestiyon sa Senado ang 2025 budget. Pagparada ng isang super sa isang tindahan sa Rizal na uwi sa away kalsada, biktima, patay. School supplies sa mga estudyante sa Rizal High, ibinigay na. TBL, may tulong nga ba? Pilipinas, hinagupit ni Bagyong Enteng. Mga atletang Pinoy, may incentives, tinaasan pa. Drew at Iya, may upcoming baby nga ba? At ito ang may init na balitang matutunghayan nyo ngayong araw. Sagutan ni na Vice Presidente Sara Duterte at Riza Hontiveros sa pondo ng OBP, tumaas ang tensyon sa Senado. Tungkol sa mga maiingay na isyu na kumakalat at lahat ng yan tinutukan ni Dina Padre. Magandang araw! Sa napapatuloy na deliberasyon sa Senado para sa 2.37 billion ng budget ang Office of the Vice President para sa 2025. Nagkaroon ng mainit na palitan ng salita sina Vice President Sara Duterte sa Senador Riza Hontiveros. Inakusahan ni Vice President Sara Duterte sa Senador Hontiveros ng politics o pamumulitin sa usapin ng pondo partikular sa 10 bilyong nakaraan para sa isang kaibigan. Isang librong sinulat ni Vice President Duterte na ipapahayag sa mga kabataan. Sinimulan ni Senador Hontiveros ang pagtatanong higit sa libro at kung ano ang layunin nito. Gayunpaman, tila umiiwas si Vice President Sara sa pagsasagot at pinahayag na ginawa kumanong issue na Senador Hontiveros ipaglalagay ng kanyang pangalan sa libro na ipapapahagi sa mga kabataan na may mga magulang na botante. At pahayag ni Senador Hontiveros wala siyang intensyonal na gawing issue ang pag-politika ng libro. Ayon sa kanya, simpleng tanong lang ang nais niyang malaman. Hindi umano niya nabanggit tungkol sa botante. Dagdag pa niya, napakasimpleng tanong pero pinananakis, pinahihirapan pa ng OFP ang kanyang usapan. Samantala tumugon si Duterte na hindi umano niya ang ugalis ni Senador Hontiveros. Sinasabi niya nasasayang ang kanyang oras sa mga ganitong katanungan. Dahil sa intensyon na kinailangan ni Senador Chris Cohen na kalmahis ang dalawa at dapat pananatiling nakapokus ang pagdigil sa usaping budget. Una-una ay pinaliwanag ni Vice President Duterte na ang libro ay tungkol sa magkakaibigan. Isang pahayag na sinungayon ni Cohen bilang simple at malinaw na sana ay naibinigay mula sa simula. Ang issue ay tungkol sa controversial funds ng OFP ay isa rin sa mga controversial na tinatanakay ng pagdudulot ng maraming tanong mula sa mga mambabatas. At ayon na isa sa pinakamainit na balik, tinututukan ng Philippine Publication News. Alam nyo ba na isa sa mga mahalagang programa ng Department of Education ay ang Technical Vocational Livelihood o TVED, track ng K-12 curriculum. Ngayong araw, sasamahan tayo ni Mildred Armada sa talakayin at alamin ang kahalagaan ng programang ito. Mag-aaral sa Pilipinas. Magandang araw! Sa ilalim ng isatbawag ng program ng Department of Education, layunin ng TVED track na ihanda ang mga estudyante para sa pagnenegosyo o pagtatrabaho. Agad na ipinalabas sa mga senior high school. Ang mga kursong inaalok dito ay nabibigay ng mga kasanayan sa iba't ibang larangan. Isa sa mga estudyanteng nakikinabang sa programang ito ay si Daniel, isang grade 12 student sa Rizal High School. Ano ang mahalagang naitulong sa iyo sa paglalaboratory mo sa TVL upang may ensayo ka sa darating na panahon? Bilang TVL student, masasabi ko lamang ito, tulungan kami upang i-enhance pa namin ang aming skills na pwede magamit in the future para sa aming field ng pagtatrabaho in the future po. Maraming salamat sa iyo, Damien. Sama ko po ngayon ng teacher ko na TPM na Mami Kulao. Kayo po bilang guro ng home economics, sa tingin niyo po ba may
malaking epekto pa ang pagpapalaboratory sa buhay ng mga mag-aaral? Oo naman. Bakit po? Nagagamit nila sa kanilang aktual na pamumuhay ang nakukuha na nila sa paglalaboratory at sa kanilang pagtatrabaho. O, ayun lang po yung masasabi. Yun lang. O, ayun lang po, ma'am. Thank you. Sa panahon ngayon, napakahalaga ng pagkakaroon ng teknikal na kasanayan, lalo na sa mga mag-aaral na nais agad makapagtrabaho. Tunay ngang ang PhilHealth ay nagbibigay ng pag-asa at oportunidad para sa mga magandang kinabukasan. On Guard Philippine Publication News, back to you, Ethan. Isang nakakagulat na pangyayari ng road rage ang nagbunga ng parasan na nauwi sa trahedya. Isang simpleng sitwasyon sa parking ang naging mapitsala ng barilin sa ulo ang driver ng van matapos ng mainit na pagtatal. Abangan ang mga detalye mula sa aming reporter na si Sophia Lagas. Sophia? Huling-huli sa CCTV footage ang biktima na nakikipagsuntukan sa suspect na si alias Toto. Noong Sabado ng tanghali sa Barangay Kupang, dakong 1:10 ng hapon nang maganap ang pamamaril. Ayon sa Antipolo Component City Police Station, Police Captain Carlo Tamandong, isang tama ng bala sa ulo ang ikisinawi ng biktima sa John Kenneth Figura, 27 anyos, habang mapinis na nakatakas ang gunman at mga kasamahan na tinutugis ng mga autoridad. Hanggang ngayon, patuloy pa rin ang investigasyon at pagtugis ng mga pulisya sa nakatakas na suspect at yan ang nagbabagang balita sa Philippine Publication News. Struggling with studying? Say hello to the ultimate study buddy, technology, with easy access to educational apps, online resources, and study tools. Technology can help you boost your learning potential like never before. Say goodbye to the hassle of traditional studying methods and hello to a smarter, more efficient way of learning. Embrace technology and conquer your studies with ease. Kung dahil sa panahon ngayon, karamihan sa lungsod at probinsya ay lubog ngayon sa baha dahil sa bagyong Enteng. Masama pa din ang lagay ng panahon dito sa Metro Manila at ilan lamang ang school na nagkansila ng kanilang mga klase at narito ako ngayon sa Rizal High School sa Pasig City at makikita na malakas pa rin ang ulan. Hindi pa ito humuhupa, nakaangat pa din sa yellow rainfall warning ang lagay dito pero marami pa din ang estudyante na pumasok kahit masama ang panahon. Inaasahang uulan pa din hanggang mamayang gabi at mararamdaman pa ang malakas na ulan hanggang bukas. Sabi ng Pag-asa, inaasahang hanggang bukas pa ang ulan at patuloy pa din ang rescue mission sa mga nasalanta ng bagyo. Ng bagyong Enteng at sa buong probinsya ng Rizal ay marami pa ang lubog sa baha. Ang lokal na gobyerno ay namimigay ng relief goods sa mga nasa evacuation center pa. Philippine Publication News, back to you, Hana. Pamahalaang lungsod Pasig, sinimulan na ngang mamigay ng school supplies at uniforms sa pangunguna ng mayor ng Pasig na si Vico Soto. Tinutukan yan ni Mildred Armada. Kasama ko ngayon ang isang estudyante ng Rizal High School, Ziras. Russell, kamusta ang mga gamit na natanggap mo? Natuwa at naganda ka ba sa mga yan? Opo, malaki ang pasasalamat ko sa ating local government sa pagbigay nito mga school supplies. Dahil bilang isang estudyante na hindi masyadong mahilig magdala ng maraming kwaderno, malaking tulong itong binder ito sa amin. At kasama na rin itong PE uniform dahil hindi na ako problema kung ano bang susuotin tuwing PE time namin. Ayun lang. So, maraming salamat, Russell. Bukod sa school uniform at may mga school supplies din tulad ng mga napis, ballpen, binder, at mga iba pa na ipinamahagi. At may mga leather shoes at rubber shoes din tayo ngayong taon. Ayon kay Mayor Vico Soto, natuwa siya sa mga sample nito at kasi nakita niya yung quality. At ayun lamang ang mga magagandang balita ngayong araw. Balik sa iyo, Ethan. Tumanggap ng mas mataas na incentives ang mga atletang Pinoy ngayon para sa kanilang kahangahangang mga tagumpay. Ang pamahalaang Pilipinas ay inaprobahan ang additional na incentives sa mga atletang Pinoy na lumahok sa 2024 Paris Olympics at iba pang international na kompetisyon. Si Gymnast Carlos Yulo kasama ang iba pang Filipino athletes
ay tatanggap ng mas mataas na financial rewards para sa pagdadala ng parangalan at papuri sa bansa sa pamamagitan ng kanilang mga kahangahangang performances. Ang mga incentives na ito ay naglilingkod na inspirasyon para sa mga atleta upang magpatuloy sa pagtitiyaga para sa kahusayan at magrepresenta sa bansa sa pinakamataas na antas ng kompetisyon. Ang pagtaas ng incentives ay hindi lamang makakatulong sa mga atleta sa aspetong pinansyal, kundi magpapalakas din ng kanilang loob at tiwala. Ang suporta mula sa pamahalaan ay nagpapatibay sa halaga ng sports at nagtutulak ng mas maraming kabataang talento na sundan ang kanilang mga pangarap sa sports. Para sa showbiz balita, magiging 5 na ang mga anak ng celebrity couple na sina Drew Arellano at Iya Villana. Ibinahagi ng mag-asawa ang masayang balita sa social media kasama ang isang larawan ng buong pamilya nila. Kasama ang 4 nilang anak at isang kaakit-akit na larawan ng ultrasound ng kanilang bagong munting anghel. Ang larawan na may bag caption na Baby Arellano number 5 says hi ay nakapagpapakilig na sa maraming fans. Kina Drew at Iya kilala sa kanilang nakakatuwang pamilya at sa tunay na pagmamahal sa kanilang mga anak. At yan ang mga may init na balita ngayong araw. Sa mga napapanahong balita, manatiling nakatutok lamang. On Guard! Philippine Publication News.